Q&A. Ano po, si Attorney A. Erwin Bautista, U.S. immigration lawyer based in San Diego. Ang ating pong topic ngayon sa ating US Visa Q&A ay sino ba talaga yung turista? Ano ba ang katangian niya para siya ay mabigyan ng tourist visa? So yan po ang ating topic ngayon. Ano po? According to Section 101A, 15B as in boy, ano po, of the Immigration and Nationality Act, it provides that an alien who has a residence in a foreign country which he has no intention of abandoning and who is visiting the United States temporarily for business or for pleasure may enter the United States in B as in boy status. The regulations at 8 CFR Section 214.2B divide B visa classification into B1 visitors for business and B2 visitors for pleasure. So yan po ang definition ng isang turista. Dapat daw ay meron siyang tahanan, residence, in a foreign country. So dapat may tahanan kayo, may tirahan kayo sa isang bansa outside of the United States. Ano po? So, ano-ano ba ang mga activities na pwede mong ituring na tourist ka? So, ito yung mga pwedeng gawing dahilan . So, of course, number 1, tourism. Ibig sabihin ng tourism, mamamasyal, pupuntahan yung mga attractions, bibisita sa iba't ibang lugar sa Amerika. Number 2, bakasyon. So, may bakasyon ka, gusto mong pumunta sa Amerika. Number 3, bisitahin ang mga kaibigan at kamag-anak. Number 4, medical treatment. So, kung meron kayong dinaramdam at sabi ng doktor ninyo, may recommendation dito lamang sa Amerika, pwede kang gamutin or mas maganda ang treatment pag dito sa Amerika, dapat meron ka na rin coordination na ginawa doon sa pupuntahan mong doktor or hospital. Hindi yung basta, I will apply for tourist visa because of medical treatment. Number 5, participation in social events hosted by fraternal, social, or service organization tulad ng Rotary, Lions, So, yan yung mga organization, na service organizations. Or a-attend kayo ng mga convention dahil kayo ay nasa computer o industry or engineering industry, construction industry, pwede po yan dahilan na yan. Tapos, participation by amateurs in musical, sports, or similar events or contests, if not being paid for participating. Amateur yan, Pag may bayad, iba pong klaseng visa. Pagka po singer kayo, performers visa yan. Okay. Tapos, pwede rin enrollment in a short recreational course of study, not for credit toward a degree. Kasi pagka may degree na, maski na vocational yan, associate degree, kailangan po dyan student visa. So, pwede kayo dyan, for example, a 2-day cooking class while on vacation. Pwede po yun, Ngayon, ano ba ang ibig sabihin? Let's go back to foreign residence. Ano po ba ang maari ninyong isubmit or sabihin na patibay or katunayan na kayo ay may foreign residence, which you have no intention of abandoning. So, this can be demonstrated by a copy of one's lease agreement kung may apartment kayo or kayo ay merong titulo sa bahay at lupa. So, meron kayong tirahan dyan. Number 2, may trabaho ba kayo o wala? So, ibig sabihin, nakatira kayo sa Pilipinas, kapag kayo ay may trabaho or baka naman kayo ay nag-aaral pa. So, that means
nakatira kayo dyan sa Pilipinas, meron kayong foreign residence. May asawa ba kayo o meron ba kayong mga anak? So, ibig sabihin dyan, dyan kayo nakatira dahil dyan kayo namamahay ng asawa nyo at mga anak nyo. Ano po? Mahalaga yan kasi meron kayong ibig sabihin na babalikan. May bahay kayo o tirahan na babalikan, may trabaho kayo na babalikan, meron kayong pag-aaral na babalikan, may asawa o mga anak kayo na babalikan. So, yan po nagpapatunay na meron kayong foreign residence. So, yan po ang number 1 requirement ay foreign residence para kayo maituring na isang turista. May mga iba pa pong hinahanap ang mga consul tulad ng mga foreign travel, iba naman po ang purpose nun. Pero ang number 1 and primary reason para kayo maging tourist, you must show you have a foreign residence. So, yan po ang ating topic for today. A tourist must have a foreign residence which he has no intention of abandoning. Number 1 requirement sa pag-a-apply ng tourist visa. So, yan po ang ating topic for today. Ito po si Attorney A. Erwin Bautista. At salamat po sa inyong pakikinig, panonood. Tayo rin po ay napapakinggan sa radiofilam.com, RADYO, filam.com at sa Flash TV. So, maraming salamat po. See you in our next episode. Paki-subscribe and share na lang po kung kayo ay hindi pa nakasubscribe. Salamat po ng marami.